Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kasama ang mahal na Birheng Maria sa pagsisiyam na ito, simbang gabi, kung paano tinanggap, pinaghandaan at ibinigay ni Maria ang kanyang oo, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Maglaan tayo talaga ng paggalang, pakikinig sa salita ng Diyos, lalo tigit sa pagtataas ng ostya at ng kalis, katawan at dugo ng Panginoon Hesukristo, sa pagtanggap ng komunyon. Ito na si Jesus. Presensya ni Jesus kay Maria ngayon sa ating sambayanan. Minsan hindi tayo karapat-dapat na katulad ni Maria, pinaglihing walang kasalanan, ngunit mahabagin ng Diyos. Ihingi natin ng tawad anuman ang ating mga nagawang pagkakamali. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maawat na si Samuel, dinala siya sa kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang taorong 3 taon, 36 na litrong harina at isang pitsil ng alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon.
Pinupuri ko kayo poon dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak at ang maraming supling ay salungkot na sadlak. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin, maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba, mahahangos sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihahanay ninyo sila sa mga maharlika, mabibigyan ng karangalan kahit na ang mga dustang-dusta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagkapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saninlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalong isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dakila ang Diyos sa pamagitan ng Eukaristiyang ito. Ang pinaghandaan, pinaglingkuran, ang ipinagdiwang, dinakila, pinuri ni Maria ang Diyos sa pamagitan ni Jesus. At ito rin ang inyong pinaghahandaang tatanggapin lalo tigit sa bahagi ng komunyon. Bringing Jesus home. Ito po ang ibig sabihin kung bakit pinili si Maria bilang ina, si Jose ama sa turing, mula sa Nazareth, pinanganak sa Bethlehem. Nagpuri sa Maria sa mga dakilang bagay na ginawa ng makapangyarihan. Kumbaga, katulad ng isang awit na pinasikat din po ni Jos Groban at sa isang Broadway, yung Bring Him Home. Iuwi niyo si Jesus pagkatapos ng misa. Baunin niyo si Jesus. Salita ng Diyos at katawang dugong inyong tinanggap. Being home this Christmas season is a lot more than being around and back in this little hometown. The provincial Jason tells me to stay in OSJ Community and Marelo Retreat House in Tagaytay since August. I agree with the request of Vandy to be here right now for the Simbang Gabi o Misa Aguinaldo. Ako po nung bata, nagsisimbang Misa Aguinaldo din po ako. Learning about the Dawn Mass and serving an altar boy to Cardinal Ricardo Vidal, whose then has the commitment, and I say, I'm loving to participate on that Misa Cantada. I really love his voice. This time is an opportunity and a gift and a grace for me, being a son of San Jose. I am served by the vehicle marked by the protocol plate number 10 with a triplicated letter L, with the magistrate himself and his cousin assigned to assist as special ministers of the Holy Eucharist. The parish priest Vandy handpicked me for Joe, who was likewise with us last year. Now I am with the Bathan duo, Cesar and Leo, and with the chauffeur Maufats. I'm delighted to hear that I officiate the wedding of the former 30 years ago. It's a great honor to minister with justice, literally. I am behaving with awareness about the due process and full respect that I shouldn't be in any way to be in his proceedings in a courtroom in the future. I am proud, yes, and I'm fully secured. Justice is behind the wheel on when his chauffeur takes a day off on the second day and even today. On behalf of the other OSC priests, salamat po. To the lay ministers, to the seminarians, Marelo Altar Knights, Marelets, JMY, marshals, the drivers, the choir members, the lectors and commentators, the chapel coordinators, and the mass sponsors for making every celebration of Simbang Gabi a home for Jesus. It is indeed learning new things every day of the Simbang Gabi about people, places, and issues spiced with a sense of humor of the honorable while on board traveling from one barangay chapel to another. I never miss inquiring the latest about the bida. Another 2 slots are to be filled until the day after tomorrow to wrap this up. In particular to the 4 of them, to Mofats, Brother Joe, Brother Cesar, the cousin
of Justice Leo, presiding Justice of the Court of Appeals. He is from this town of San Jose. Salamat po sa paglilingkod nyo sa aming mga pari at sa simbahan dahil kay Kristo Jesus. Thanks and God bless you and your loved ones, families, and friends. You are at home. And the first Christmas happened sa tahanan. The word itself, tahan, means to stop and to stay. Tahan, para tumira, patahanin ang bata sa pag-iyak, lungkot, at hinagpis. This is what the Eucharist is offering you every time you go to Mass. Not just be like home. Treat this as your home. This is your own. You may say you have to complete the 9 days, but act and behave, you're really at home. Trust the waiting. Just like Mary and Joseph, with their faith, hope, love, and joy and trust. Naghintay talaga sila. I love also the song of Noel Cabangon, and I've been playing that in most of the chapels. Yung pipiliin pa ang maghintay. You know, the wait from the book of Isaiah to the Gospel of St. Luke, it took several years to wait for the Virgin to happen to Mary. Ang trabaho talaga natin maghintay. Pero alam mo, sa isang tao naghihintay, may silbi. Nagbubunga ang lahat. And it's a choice. Makatapos ang anak, umuwi ang trabaho, sa trabaho ang asawa. And when they're at home, just like the birth of Jesus, being at home to the humanity, it's worth the waiting. It's a choice. Pipiliin nyo talaga ang maghintay dahil nagmamahal kayo. Christmas is made by Jesus, Mary, and Joseph. And every time that you go to Mass, you receive communion, presuming that you go to confession, you prepare the manger in your heart, ang sabsaban. After all this, ano talaga ba ang feeling ng blessing na tatanggapin nyo? Another song that I've been playing in the chapels is written after the World War II. It's a Silent Night of the Philippines by Felipe de Leon with Eduardo de Leon and Ricardo Batumbacal. If the Germans have the Stalag Night, we have the Payapang Daigdig. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. It was written after Manila on its ruins. The author, the composer, so everything. But full of hope, full of hope. If there's something that you would ask the Lord coming to Mass, and the part of the communion, let exchange of peace, kapayapaan talaga. You may ask for money, jowa, whatsoever. Be specific. Hoping that you will really be at peace. It was also written at the opening of the United Nations. Ito po ang silent night ng Pilipinas. Marahil hindi na natin naririnig. Pero kailangan talaga natin ang payapang daigdig. And by the obedience of Mary and Joseph, they are really at peace. Everything is turning out to be falling into place by the end with peace.
If you have time tonight, you can play it on Spotify, YouTube, Payapang Daigdig. Pray for peace in your heart, for your families, and for those leading and administering this town and country. Go to Mary. We're almost at the end. It's not just like a song. And if you know the verbs, yung mga pandiwa na ginamit niya o binanggit niya ayon sa ginawa ng Diyos, to review to you, kinahabagan, God has mercy. And Mary is praising God for the God who is merciful and gracious. English is saying it, lo and behold. But in Tagalog, talagang ang malimit ko lang marinig kay Nanay Tasing, salamat sa Diyos. And that's lo and behold. Tahabag sa atin ng Diyos after the pandemic, after the World War II, we have a song. Salamat talaga sa Diyos. Because another way of saying it, most of those in the old school would say, may awa ang Diyos. It's about mercy, compassion. Because we are really, last time, bakit ba kailangan nating si Maria sa buhay din natin para dalhin si Jesus? Napipipi tayo at nabibingi. Kasi hindi natin masabi yung what's happening to us, katulad ni Zachariah. Nagtatago tayo just like in a quarantine. What happened to Elizabeth? But when Mary came, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Go to Mary. May awa ang Diyos. Anumang kadustaang, kahihiyan, at pagbibingi-bingihan, kapipihan yung pinagdaraanan. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. This is very manly. I've been telling people coming from this town, and though the gospel and even the first reading speak only about women, and most of you here, if we count by heads, most of you are on that gender, I salute the men of the house. Pinakita nyo talaga ang lakas ng bisig nyo sa pagtatrabaho. You work and work and work. If you're not working, it's not a good example for your children not to follow. And when Mary quoted that, nakita niya talaga how powerful is God's arms and how He did it. Pinangalat niya ang pangapalalo ang isipan. Salamat po sa mga amang may integridad. It's a no when it's a no. Ang nanay pwede pa. But for a father, if you are in the right sense of everything, hindi pwede anak. Hiwalayan mo yan. Ayoko ng manugang na ganyan. Tell me where you go and what time you're coming back. May mga bata talaga, pag tinatawagan ng ina sa cellphone, pinagpapatayan ng cellphone. They're just after your concern. And it's not about control, it's about care, it's about love. Their arms would be sometimes threatening and abusive. Go to Joseph as well. Pagdasal niyo ang inyong mga ama, maging matino. Ibinagsak niya ang mga hari, itinaas ang mga nasa abang kalagayan. I'm sure fathers with the right judgment
white is white, black is black, you are in the right direction. Magkagulo man, some children will not agree, but at the end, keep the peace and win the peace at home. Ito very practical po itong action of God. Binusog. Dito sa bayang ito, tamad lang ang gutom, batugan. Magtanim ka. Mag-alaga ka ng para man kung kabuhayan. And we're more than being fed. We're always full. Our plate is always empty, full and not. Wala akong naririnig talagang nagugutom sa bayang ito. Tinulungan niya. If there's something these children should learn from your parents, not just the strength, not just the faith in God, you've been helping si kuya, si ate ng pamilya. Mapag-aral, mapagtapos. And helping your neighbors as well, hiramin ng sasakyan dahil dadalhin sa ospital. Pera, na alam mong kailangan, pero maging tapat ka sa pagbabayad. It's helping. Coming to our aid. Ang isa pa talagang hindi tunurong panutumulong, hindi siya natutong magbigay ng basong may tubig sa nanay at tatay niya, ni magwalis ng harapan, maglikom ng binilan, maghugas ng pinagkainan. That's basically how you learn to help. And then outside the home, to your friends and relatives. And they would tell you, pinalaki tong tama ng magulang niya. Bilang pagtupad sa pangako. You know, a parent, sometimes keeping a promise is very difficult. With all the expectation of the children. Pero Mary was giving praise to God, knowing that all that the God, the promise has been made into fulfillment. Talagang si Maria ay naniwalang tinupad ng Diyos ang kanyang katapatan at pangako. The children here, they're all expecting you, parents, to fulfill your promise. Come home early, bring a pasalubong, put up something about the debut or party, put you to college. These are promises. And they work so hard. Pinoys are really into music. Sabi nga ni Ryan Cayabyab, from the minor to major, those who know music would understand. Because with the sense of hope at the end, di ba yung Christmas song, ang Pasko ay sumapit, para malungkot ka agad. Because sometimes Christmas is not really happy and merry. We lost our brother 1969, December 19. When we lost our sister, October, my mother said, Tonet, malungkot tayo sa Pasko. But when Brian Cayabyab said at the part of the song, bagong taon ay magbagong buhay. Tapos, Pasko, Pasko, Pasko na namang muli, from the minor to the major. Watch and stay till the end. And you know, your parents, they work so hard. Help them. And everything about Christmas is obedience. Sumunod sa kalooban ng Diyos. At kung may kahilingan talaga tayo para maging payapa, ay sundin ang kalooban ng Diyos. At least the intro, I can play some of the intros. Kasi I've been playing this dun sa mga simbahan.
Let me see if I can do it. This is the Bringing Him Home. Bring Jesus home. God on high, hear my... Now the second song is is Ang gabi payapa, lahat ay tahimik. the final song is about we sing with Mary as the song of your heart with Mary. Maghanap nawa sa akin, Panginoon, ayon sa wika mo. Gawin niyo ang sasabihin ni Jesus, at ako ang iyong ina. Christmas is celebrating at home with a father and a mother. And that's the same thing with Mary, Joseph, and Jesus. Buuin niyo ang simbang gabi. Kasama si Jose, Maria, at ang Diyos Ama. Be home and bring home. Make home. Make a choice. Wait because you love. And everything you winning is about peace. Si Maria po ang ating ina. Singing with us and for us. Ang puso nating nagpupuri sa Diyos Ama sa lahat ng ginawa sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating Diyos Ama. Siyang humubog sa atin mula sa alikabok upang tayo kanyang iligtas sa pamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Ating itutugon, O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, iligtas mo kami, O Diyos, upang kami makapaghanda sa pagdating ng iyong anak, sa diwa ng pagbabalik loob at pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawin mo silang daluyan, Panginoon, ng iyong pagliligtas. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa aming natitipon ngayon, halina't papangyarihin mo ang iyong kalooban sa aming diwa't kamalayan, upang ang aming buhay ay maging pagtalima sa iyong panawagang pag-ibig at kabanalan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Para sa mga mahal naming namayapa, halina't iligtas silang umaasang makapiling ka magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, iligtas mo ang iyong bayan. Halina't iligtas ang iyong bayan, O Ama, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Siyang hari ng lahat ng mga bansa at batong saligan ng iyong simbahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan
niya na aming Panginoon at manunubos. Amen. Ang magsisipaghandog po ngayon ay pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Camus and family. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, dumudulog kaming may tiwala sa iyong tapat na paglingap. Ngayong inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana, upang sa pagdiriwang naming ito, kami ay dalisayin ng pagpapala mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat
na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugong mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Mariang Ina ng Diyos, ni Poong San Joseng kanyang kalinis-ninisang kabiyak, kaisa ng mga apostol ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, San Giuseppe Marello, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa.
mag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga inanyayahang tatanggapin siya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pagpapay
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong palakasin sa aming pakikinabang upang kami makasalubong sa dumarating naming tagapagligtas na may gawang karapat-dapat para maiharap sa ipagkakamit namin ng pagiging kabilang sa mga mapalad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko at tingin ang biyaya ng Diyos. Makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ring kanyang pagdating ay siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos.